Sa Diyos po ang kapurihan at kapasalamatan sa umaga. Ito sa hapon ito. Mga kapatid, at alam ko po na ang bawat isa ay naroon ang kapanabikan na mapakinggan ang unang tatlong winika ng ating Panginoong Hesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Amen. Purihin po ang Panginoon. At naniniwala po ako na ang bawat isa ay pamilyar na po sa bagay na ito. Hindi po luma ang mensaheng ito, kundi lagi po itong bago. Dahil lagi po itong nagbibigay ng bagong pag-asa. Hindi lang po sa mga mananampalataya, kundi gayon din po sa mga taong wala pang pananampalataya. Kung kanila pong maririnig ang mensahe ng Panginoon, ang mabuting balita, naniniwala po ko, tatanggapin nila ang buhay na pag-asa mula sa ating Panginoon. Ang tema po natin sa buong tema po natin sa araw nito, sa landas ng pagdurusa, Via Dolorosa. Yan, purihin po ang Panginoon. Dumako po tayo sa unang winika ni Jesus mula po sa Lucas 23:34. Meron po kayong Biblia, sabayan niyo po ako. Ama, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang landas ng pagdurusa ay tinahak ni Jesus upang makamtan natin ang pagpapatawad ng Ama. Sa winikang ito ni Jesus, ipinakita na hindi nawala ang kaugnayan niya sa Ama. Sa ganitong paraan niya ina-address ang Diyos sa pamamagitan ng pagtawag ng Ama, na Aba naman sa Aramay word. Ipinakita rin doon sa krus kung paano siya manalangin para sa mga umuusig sa Kanya. Gaya ng Kanyang sinabi sa Lucas 6:27-28, ibigin mo ang iyong kaaway, gawan mo ng mabuti ang namumuhi sa iyo. Pagpalain mo ang sa iyo'y sumusumpa at ipanalangin mo ang gumagawa ng masama laban sa iyo. This command of Jesus towards us is perfectly done by Jesus on the cross. Amen, mga kapatid? And what is amazing about this prayer? He prayed towards the enemy of the cross, the sinners, the bad people, and the religious leaders. He prayed for them in a bad situation and condition that Jesus was facing that very moment. Alam naman po natin kung ano yung pinagdadaanan ng Panginoon. Ano yung kalagayang pisikal ng ating Panginoon. Ngunit, patuloy po siya nananalangin. Amen, mga kapatid? At ang ipinapanalangin niya, kapatawaran ng kasalanan ng sanlibutan. Sabi nga po doon, Ama, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. And what are the things these people do not know? Ano ang hindi nalalaman ng mga taong ito na nagsasabing, ipako si Jesus sa krus, ipako si Jesus sa krus. They don't know that Jesus is the Messiah, the promised Savior. Grabe mga kapatid, ang tagal nilang hinihintay, ang Messiah, ang ipinangakong tagapagligtas, ngunit tumantong sa pagpapapako nila sa ating Panginoong Jesus. Though they are ignorant about these things, they are not excused for the punishment.
And what are the punishment for their inherited sin? Ano ba ang kaparusahan sa minanang kasalanan? Ang sabi po ay kamatayan. Death. Na sana tayo yung nagbabayan. Nasusulat. Sabi po sa Roma 6:23a, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nakakalungkot na katotohanan. Tayong lahat ay mamamatay dahil sa kasalanan ating minana kay Adan. Kahit sinasabi natin na mabuti tayong tao, matulungin tayo, wala tayong inaagrabyadong ibang tao, mamamatay pa rin tayo. Bakit? Dahil nasusulat nga po, mga kapatid, ano po, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sapagkat walang matuwid, wala kahit isa, ano po mga kapatid, kaya isinugo ng Ama ang kanyang anak upang ating maging advocate, tagapamagitan, our defense lawyer. Kanino? Sa ating Ama. Alam naman po natin nung nagkasala po si Adan, ang mga tao ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ano po mga kapatid? Ngunit isinugo ng Ama ang kanyang anak upang ating maging advocate, maging tagapamagitan, maging defense lawyer natin sa Ama. Sinabi rin ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Juan 14:6. Mga kapatid, pinagtibay ng Panginoon, ano po, ang katotohanan ito na walang ibang tanging daan, walang ibang tanging paraan upang tayo ay magkaroon ng reconciliation sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Kaya nakalulungkot yung mga taong hindi nananampalataya kay Jesus Christ. They have no chance to be with the Father o magkaroon ng reconciliation with the Father unless malibang sila ay mananampalataya. At sa kanino mang iba, sabi po, ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Gawa 4:12. Mga kapatid, tanging ang pangalan lamang ng Panginoong Yesus ang nabanggit na maaaring maging tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya sa mga nagsasabing sila ang daan, sila ang katotohanan, hindi po yun totoo. Malibang ito ay nagmula sa bibig ng Panginoon at ito ang kanilang pinanghahawakan na katotohanan sa kanilang buhay, maliligtas sila. Tunay na tinahak ni Jesus ang landas ng pagdurusa upang tayo ay mapatawad ng Ama sa ating minanang kasalanan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16. Hanggang ngayon mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay nananalangin pa rin po para sa atin. Dahil nais niya na maligtas tayo sa kapahamakan. Hinihintay lamang niya
manampalataya ka sa kanyang ginawa doon sa krus. Sapagkat gaya ng sinabi ni Juan sa Juan 1:9, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tanging ang dugo lamang ni Kristo Jesus na nabubo doon sa krus ng Kalbaryo ang maaaring makapaglinis ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, ano po ba ang kahalagahan ng unang winigang ito ng ating Panginoong Jesus? Una, kailangan nating manampalataya na ang Panginoong Jesus ay isinugo upang tayo ay mapatawad ng ating Ama nasa langit. Ikalawa, kailangan din natin matutuhan at tularan kung ano ang halimbawa na ginawa ng ating Panginoong Jesus ang magpatawad sa kasalanan. Amen, mga kapatid. We must learn to ask for forgiveness if we commit sin to others. At kailangan din po tayong matutong humingi ng tawad kung tayo naman po ang nagkasala. At isa pang mahalagang bagay na dapat nating matutuhan, we must love and pray for our enemies too. Gaya ng ginawa ng ating Panginoon, ipinalalangin niya ang mga kaaway ng krus. Amen, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord God, that you are on our side. Give us the capacity to forgive others as you have forgiven us. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. And amen. Ang ikalawang winika ni Jesus, Lucas 23:43, ngayon din ipagsasama kita sa paraiso. Sa landas ng pagdurusa, winika ni Jesus ang pagpapatawad ng Ama sa kasalanan ng sanlibutan. What a blessed assurance of salvation received by a criminal on the cross. What an amazing promise that proceeded from the mouth of our Lord Jesus Christ. It is amazing. Bakit? Dahil sinabi ito ni Jesus sa isang kriminal who is predicted to die because of his committed sin. No words of condemnation. Kaya nang nasusulat sa Roma, ngayon nga ay wala ng paghatol sa sino mang nagsisampalataya kay Jesus dahil nanampalataya ang kriminal na iyon, inalis na sa kanya ang hatol na kamatayan at kasama na iyon sa babayaran ng ating Panginoong Jesus dahil nanampalataya siya. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Panginoon natin. Kailangan mamatay ni Jesus sa krus upang mabayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Kailangan ding mamatay ng kriminal upang sa pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Jesus, ang kriminal na iyon at lahat ng sumampalataya kay Jesus ay bubuhayin muli kasama ni Kristo. Amen, mga kapatid. Kasi isipin natin, parang contrast. Diba? Bibigyan siya ng buhay na walang hanggan ni Jesus Christ, pero mamamatay siya.
kailangan mamatay para siya ay kasamang buhay muli. Hindi lang sa pisikal na kamatayan, mga kapatid. Ano po? Kailangan tayong lahat ay mamatay sa ating mga kasalanan. At ang kasalanan na iyon ay hindi na tayo ang mamamatay. Hindi na tayo ang ipinako. Kundi ang ating Panginoong Jesus na. Ang mga kasalanan natin, lahat ng kasalanan natin, mainly, lahat ng pangalanan niyo, lahat ng kasalanan nagawa niyo mula nung pagkabata. Kasama yon sa pinagbayaran ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid. Grabe ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Grabe yung humility ng ating Panginoong Jesus. Amen, mga kapatid. Alalahan natin ang tindi ng sikat ng araw noon, mga kapatid. Ngunit hindi siya nagdalawang isip na ipanalangin ang kanyang mga kaaway. Di po ba, mga kapatid? At hindi rin siya nagdalawang isip na magligtas ng sinumang mananampalataya sa kanya. Sabi nga, bakit naligtas ang kriminal? Dahil sa kanyang confession of faith na binigkas niya doon sa krus. Nang sawayin niya ang isa pang kriminal na kasama niyang napako, sinabi niya na sila ay napako dahil sa nagawa nilang kasalanan. That is admission and repentance from sin. Ngunit, ang taong ito, ang tinutukoy niya ay ang ating Panginoong Jesus, ay walang anumang kasalanan. Sinabi niya kay Jesus, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa paraiso. It is a confession of faith. Bakit kaya siya nanampalataya kay Jesus? Ibig sabihin, may narinig siya na mabuting balita. Pwedeng isa siya doon sa crowd na nakakarinig ng mga sermon ni Jesus doon sa bundok. Or isa siya sa nakasaksi o nakabalita ng mga ginawa na himala ni Jesus. Isa na doon sa Cana when Jesus turns water into wine. Or pwedeng narinig din niya ang ginawa ni Jesus na pagpapagaling sa anak ng senturyon. O sa pagpapatawad sa babaeng dapat papatayin sa pamamagitan ng pagbato dahil sa pangangalunya niya. O maaaring isa siya sa nakasaksi sa pagpapakain sa 5,004 katao. Di po ba? Dahil sinasabi na ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At dahil buhay at makapangyarihan ang salita ng Diyos, kung kaya't ang sinumang nakapakinig at naniniwala ay inudyukan ng banal na Espiritu na manampalataya kay Jesus. Ngunit, may mga taong nakapakinig, ngunit pinili nilang i-reject ang katotohanan kanilang narinig. Pinag-alinlanganan nila ang salita ng Diyos. Itinanggi nila ang katotohanan tungkol kay Jesus. Gaya ng isang kriminal na kasama ni Jesus Christ na napako doon sa krus. Tinuya si Jesus, ininsulto niya si Jesus, nang sabihin niya na kung ikaw nga ang anak ng Diyos, ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili at iligtas mo na rin ako. Diba? Hindi po yun confession of faith. It's a sarcastic, di po ba? Sarcastic statement. Mga kapatid. Ano po? And what a shame. What an insult comes from the mouth of a criminal who is sentenced to die. Imbes na
magsisi at manampalataya. Anong ginawa niya? He joined in the crowd who persecutes and insult Jesus. The other criminal received the salvation. Kahit hindi na siya nabautismuhan sa tubig. But he was baptized in spirit the time he believed to Jesus. Hindi na rin siya nakapagbagong buhay dito sa mundo. Dahil siya ay nakatakda na mamatay sa oras na iyon. But in Christ, sinasabi, in Christ, He is a new creation. The old has gone and the new has come. Amen, mga kapatid. Hindi kasi sa mundong ito yung pagiging new natin mga kapatid. In a spiritual being of every one of us, of all who believes, of all the follower of our Lord Jesus Christ. Ang 2 Corinthians 5:17. Hindi na rin niya nagawang itama ang kanyang mga nagawang kasalanan o nakagawa pa ng mabuti. Ngunit, siya ay naligtas. Amen, mga kapatid. Dahil sa biyaya, sabi nga, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi dahil sa mabubuting gawa. Kung isipin natin, walang anumang mabuti dun sa kriminal na yon. Di po ba, mga kapatid? Walang anumang siguro may pagkakamapuli sa kanya, pero iniligtas siya ng Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. Amen, mga kapatid. Obviously, walang anumang naiambag ang kriminal na iyon para siya'y maligtas. Dahil sa wagas na pag-ibig ng Diyos at sukdulang biyaya at habag niya sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus. At kailan natanggap ng kriminal ang kaligtasan? Sabi po, ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Sa lahat ng sumampalataya sa natapos at kumpletong nagawa ni Kristo Jesus, ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. Jesus never delayed His salvation. He immediately given this to anyone who believed in Christ Jesus. At ano ang kahalagahan ng ikalawang huling winika ng ating Panginoon? We must repent from our sins. Ano po, mga kapatid? Yung kasalanan na minana natin, na kasalanan na pinagbayaran ng ating Panginoong Jesus. Kalawa, we must believe that Jesus is the Son of God, the King of the Jews. Amen, mga kapatid? We must believe that today is the day of salvation. We must see the complete and finished work of our Lord Jesus Christ. Let's pray, mga kapatid. Eternal God, the hope that we have in you is truly staggering. May we live our lives in the life of eternity with you. Thank you, Lord Jesus Christ, because you are the same yesterday, today, and forever. The assurance of salvation of the criminal received in believing you is still true to the lives of every believing Christian today. Thank you for the salvation in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. And amen. Ang ikatlong winika ni Jesus doon sa krus, mula sa Juan 19, 26, 27. Gina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Sa landas ng pagdurusa, ang mga naligtas ay siyang pamilya ng Diyos.
Amen, mga kapatid? Sa landas ng pagdurusa na tinahak ng ating Panginoong Hesus, ang mga naligtas ay siyang pamilya ng Diyos. Kung iisipin natin kung paano sinabi ng ating Panginoong Hesus yun, sa kabila ng kanyang bubog na katawan doon sa krus, siguro talagang nag-exert siya ng effort para marinig ang kanyang tinig. Para lang sabihin, Ginang, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. What is something special to this scenario, mga kabayaya? Nalalaman natin that very moment, Jesus has stripes on his back, bleeding, thirsty, and in appalling pain. Plus, sa peligro de oras kung saan napakasingkat ng tirik ng araw. Diba, mga kapatid? But he never forgets to show his care for his mother and his beloved disciple who stayed while Jesus is crucified. Meron siyang 12 disciples, but only John who stayed at the feet of Jesus' cross. Di po ba? Si John lang yung naandon sa paanan ng krus ni Jesus. But Jesus understand them. Nauunawaan sila ng Panginoon. Dahil bago pa siya ipagkanulo ni Pedro, nalalaman na niya na siya ay ipagkakanulo nito. Di po ba, mga kapatid? Alam na ng Panginoon ang mangyayari. And how about the other disciples, mga kapatid? They are grieving, but they can't come near to Jesus' cross. Or they didn't stay just what John the Beloved did. Because they don't understand yet the scenario on the cross of Calvary. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa ngayon ay hindi niyo pa ito maiintindihan. Ano po? Marami nagtatanong, di ba? Sinanong, Panginoon, saan po kayo pupunta? Di po ba? Kasi sinabi ng Panginoon, ilang araw na lang at siya ay aalis na. Di po ba, mga kapatid? At sa ngayon din po, mga kapatid, maraming bagay ang hindi pa rin lubusang naiintindihan ng mga tagusunod ng Panginoong Jesus. Ngunit, patuloy na nire-remind tayo ng salita ng Diyos sa tulong ng kanyang banal na espiritu na mananampalataya. Amen, mga kapatid? May mga moment na yung iba parang nawawala na sila ng faith. Di po ba, mga kapatid, nanghihina sa pananampalataya? Ngunit na andyan ang banal na espiritu ng Diyos upang i-remind tayo. Amen, mga kapatid. Sinabi rin sa Santiago 1:5, kung ang sino man ay nagkukulang sa inyo ng karunungan, ay humingi sa Diyos na saganang nagkakaloob at hindi nanunumbat. Amen, mga kapatid. May mga bagay kasi na hindi pa talaga tayo nauunawaan. Ngunit, lumapit tayo sa Panginoon at humingi ng karunungan. Amen, mga kapatid. At ang Diyos ay saganang magkakaloob nito at hindi nanunumbat. Ano bang wisdom ang kailangan natin sa Panginoon? Tandaan mo, hindi ka magkukulang. Hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. Sabi nga, sapagkat ang Diyos ay saganang nagkakaloob at hindi nanunumbat. Marami dyan pagka nakapagbigay ng konting pabor. Di po ba, mga kapatid? May sumbat na agad. Binibilang ang ginagawang kabutihan. Not just to give help, kundi para magbilang ng kanyang nagagawa. Ngunit hindi ganun ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Saganang nagkakaloob at hindi nanunumbat ang ating Diyos. May
nagtatanong siguro, bakit sa isang disipulo inihabilin ni Jesus si Maria? Then usually mga kapatid, sa immediate family, dapat maghabilin. Kahit ako may friend ako, may best of friend ako. Yung immediate family ko pa rin ang paghahabilinan ko. Amen mga kapatid. Kahit pa minsan may magkakagalit, pamilya pa rin. The immediate family pa rin. Amen mga kapatid. Kaya, ganun din po, sa ating pag-iisipin natin, bakit dito? Sabi nga, bakit sa disipulo? Dahil, sabi nga po, ulitin natin, ang mga naligtas ang siyang tunay na pamilya ng Diyos. Ang ibang mga kapatid ni Jesus ay hindi pa lubusang nananampalataya na siya ang buktong na anak ng Diyos. Siguro dahil sa magkakasama silang lumaki sa iisang bubong, kung kaya't mahirap para sa kanila na paniwalaan na si Jesus na kanilang kapatid ang Mesyas. Ano po mga kapatid? Alalahanin din natin mga kapatid. Yung si Juan, Apostol Juan nga ba, pastor yung sumulat doon sa mga churches. Sa Philadelphia, Efeso, Tiatira, at marami pang iba. Sabi nga po, pag sinabi ng Church of Ephesus, halimbawa, ganito yan eh, maraming house church doon. Maraming house church, pero ang tawag sa church nila is Church of Ephesus. Bakit? Dahil sila ay membro ng iisang katawan ni Kristo. Parang ganito lang. Sa umaga, FLGM. Sa hapon, sa gabi, Jesus Our Shalom Church. Di po ba? Pero sa totoo lang po, kung tutuusin, ang dapat na ano to eh, parang Church of Muntinlupa. No po? Dahil talagang dapat no division. Bakit mga kapatid? Kung iisa ang ating pananampalataya patungkol sa ating Panginoon, kung tayo pare-pares na niniwala sa Trinity, amen mga kapatid, iisa lang ang tawag sa atin. Tayo ay miyembro ng iisang katawan ng ating Panginoong Jesus. Kaya sabi, we are the church. Di ba mga kapatid? Kaya kumbaga tayo iisang pamilya. Kaya kung may nananampalataya sa iba't ibang panig ng mundo, sa Amerika, sa Inglaterra, at sa iba't ibang pang panig ng mundo, kung sila ay may katulad na pananampalataya natin sa Panginoong Jesus, kapatid natin sila. Kapamilya natin sila. Amen mga kapatid? Because we are member of one body of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid. At doon sa krus mga kapatid, balikan natin. Tanging si Maria at ang kanyang minamahal na disipulo ang nananatili roon sa paanan ng krus ni Jesus. Sa gitna ng paghihirap ng dugbog na katawan ng ating Panginoong Hesus, hindi niya nakalimutan na itagubilin ang ina sa kanyang disipulo at ang disipulo sa kanyang ina. Ang pagtawag niya ng babae o gina ay hindi tanda ng kanyang kawalang paggalang. Sabi nga, woman may sound disrespectful in English, but not in Greek. Then sa Greek, ang woman is the highest form of respect to give or address to someone. Amen, mga kapatid.
malapit na kamatayan ng ating Panginoong Jesus, inalala pa rin ni Jesus ang kanyang pagmamahal sa kanyang ina at sa kanyang matapat na disipulo. Gayon din, ipinakita ni Jesus na tapat siya sa kanyang pangako. Dahil gaya ng nasusulat, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Hindi iniwan at pinabayaan ng Panginoon ang kanyang ina, ang disipulo at lahat ng nananampalataya at tagasunod ni Jesus. Kahit mamamatay na siya, Jesus is more concerned about us. He thought of us, His family, above all. Despite the circumstances that He is facing at that time. Amen, mga kapatid. Tinahak ni Jesus ang landas ng pagdurusa upang lahat ng mananampalataya at mananatiling tagasunod niya ay maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Sabihin nga po natin, pamilya ng Diyos. Gaya ng senaryo sa templo, habang si Jesus ay nangangaral nang may lumapit sa kanya at sinabi, "Nandyan po ang iyong ama at ina." Ano ang naging tugon ni Jesus? Ang sino mang kumikilala sa akin, ang siya pong ama at ina at aking mga kapatid. Hindi naman niya inire-reject sina Maria at Jose that time, ang kapatid. Mayroon lamang higit na malalim na kahulugan ang pananalitang iyon ni Jesus. He speaks about spiritual family. Ang landas ng pagdurusa ay tinahak ni Jesus upang tayo ay mapatawad ng Ama sa pamamagitan niya ng ating Panginoon. Maligtas tayo sa araw nito at maging kabahagi ng kanyang pamilya. Kailangan mong panampalatayanan na si Jesus ang bugtong na anak ng Diyos na nabayubay doon sa krus, namatay, inilibing at nabuhay na muli pagkalipas ng ikatlong araw at nangako magbabalik. Sa sino mang nananabik na naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, kakamtin mo ang koronang gantimpala para sa mga nananampalataya at matapat na sumusunod at naglilingkod sa Diyos Ama. And what to ponder about Jesus' third saying? First, kailangan natin maunawaan that Jesus cares for us. Amen, mga kapatid? Ikalawa, Jesus knows our needs. Amen. Jesus loves His believers and followers. At panghuli, Jesus is our family, friend, and our Lord and Savior. Amen, mga kapatid? Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin. Lord, thank you for the reminder that we are part of your family. May we each play our part to encourage our sisters and brothers so that we can all live our lives to your praise and glory in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, makabuluhan po ng bawat winika ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil ang sino mang sasampalataya at mga hawakan sa sinabi ito ng ating Panginoong Hesus, sila po ay tiyak na maligtas. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sabi nga po, above all, tayo po ay inalala ng Panginoon. Amen, mga kapatid, tayo po ay damit po natin ang mensahe ng awiting ito. Kung alam po niyo, above all, sabayan niyo po ako. All powers above all things, above all nature and all created things, above all wisdom.
above all wonders, above all wonders the world has ever known, above all wealth, above all wealth and treasures of the earth. There is no way to measure what you crucified, lay behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the and thought of me above all. Salamat, Panginoon. Above all powers, above all powers, above all nature and all created, all nature and all created things, above all wisdom and all wisdom and all the ways of man. You were here, you before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all thrones, above all wonders, above all wonders the world has ever known, above all wealth, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure. There's no way to measure what you're crucified. Crucified, lay behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the and thought of me above all. You were crucified for, you were crucified and laid behind a stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, you took the fall and thought of me, and thought of me above all, above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Yes, Lord Jesus, sa iyo po ang kapunan kalwalhatian. Thank you for thinking of us above all, Lord. Sa iyo po ang kapunan. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ngayon na po mga kapatid, handa pa po ba ang inyong mga sisidlan? Puno na po ba ang inyong mga sisidlan? Hindi pa. Kailangan pang magdagdag kayo kung puno na dagdagan nyo pa yung inyong sisidlan, mga kapatid. Ang inyong po bang pandinig, handa na rin po ba? Purihin po ang Panginoon. Dahil ang susunod po, ang susunod po ay ang huling, ika-4, ika-5, ika-6, at ika-7 winika ng ating Panginoon doon sa krus. Baka po mayroon munang nais maghandog ng pasasalamat sa Panginoon, pwedeng patotoo o pwede rin po pag-awit na pagsamba sa ating Diyos na buhay. Kunin pa ba mga kapatid? Sige po. I It's
song of God is closer, and He walks with me, and it's all with me, and He tells me I am His own. And the joy as we stand there that other has never known. His name, the sound of the sweet, the bird has the singing, and the melody that He gave to me within my heart is sweet. And He walks with me, and He songs with me, and He tells me I am His own, and the joy is yet as sweet has never known. Pumingin po ang Panginoon. Sa Diyos